Based from my experience, it's really tough. People na magtuturo sa atin, na nagkakalat na may maling information about our lives as spokesperson to destroy our credibility. Paano mo nababalance yan? So pag alam ko na ikaw ay parte do sa kabila at alam ko lang gusto mo sinaan ng Pangulo at sinisiraan mo ko, huwag mo asahang maapektuhan ako. Kasi mas lalo kong gaganahan magsalita ng tama dahil alam ko na aapektuhan ko kayo. Kayo mga fake news peddlers. Competitive mo pala talaga, ma'am eh. Motto ko sa buhay is I have to compete against myself. Hindi ako pwede makipag-compete kahit kanino para tapakan sila. No spin, no lies, just the truth. Finally, nandito na tayo ngayon sa kauna-unahang episode ng Just the Truth Podcast. Makakasama ninyo ang inyong lingkod, J. Tristan Tariela. Join me as I spread awareness on West Philippine Sea and get to know some of our colleagues in public service. Ang podcast na ito ay nabuo upang mas mailapit sa ating mga kababayan ang tamang impormasyon tungkol sa usapin ng West Philippine Sea. Pero hindi lang yan. Gusto rin natin na mas makilala ang ating mga guest, hindi lang sa kanilang mga posisyon o tungkulin sa gobyerno, but also kung sino sila behind their professions and roles. Kumbaga, mas personal ang ating kwentuhan at mas malalim ang ating usapan. Ang first guest natin ngayon dito sa Just the Truth is the voice of thoughts and stand for the current administration. Firm and straightforward. Bago siya natin nakilala sa kanyang press briefings at Filipiniana fashion, siya ay isang abogada, radio host at isa ring podcaster. Ngayon, mas makikilala pa natin siya, kaya hindi ko na patatagalin pa. Welcome sa Just the Truth, Presidential Communications Office, Press Officer, and Undersecretary, Attorney Claire Castro. Ma'am Claire, thank you very much for coming here. Ito ang aking unang episode ng aking podcast. Nainggit kasi ako sa podcast mo, ma'am. Kaya nag-decide ako na magkaroon din ng podcast. Pero the objective of my podcast is more than just the West Philippine Sea. I wanted to invite people like you and other public figures, no, para mas ma-humanize natin yung position nila. Especially kayo, ma'am. Alam natin kung gaano kayo ka-popular, no, sa ating mga kababayang Pilipino. How do you want me to address you, ma'am? Attorney Claire? Claire. Ma'am Claire? Claire, you say Claire. Or Ano yung ginagamit ng mga trolls, ma'am, sa'yo, Auntie Auntie Claire? Pwede din. Tanggap natin yan. But anyway, karangalan ko, Sir, Real Admiral J. Tariela, na ako'y ma-invita niyo po sa inyong podcast. Huwag na nating banggitin yung buong pangalan, ma'am. Kasi baka sabihin, ma'am, hindi ko na to role as a spokesperson ng Coast Guard. Hindi kasi before, mas madali. Commodore. Pero pag Commodore sinabi siya. ng Real Admiral, ang haba, RA na lang, R.A.J. Tariela. Di, ma'am, Jay na lang. Okay, Di sir. ba, ma'am? So, para sa akin, ma'am, most of the time, kilala kayo ng mga tao as the spokesperson ng palasyo, dealing with different issues mula sa pagtaas ng presyo ng langis at sa flood control and everything. But wala naman tayong masyadong details about your personal life. So, can I have the privilege to know your personal life? Ilan ang kids nyo? How old are they? And yan, tatanong ko din, ma'am, ang pagiging spokesperson ba, ma'am, sa buhay nyo talagang naging pangarap nyo or naging career plans? You also have a good career as a lawyer, and then right now you are the spokesperson. So, can you walk us through, ma'am, bakit Yes. nagkaganito yung naging career mo ngayon? Unang-una, syempre, married ako. Dalawa yung aking anak. Isang 20 years old, isang 19. Okay? Trial lawyer ako. Bago ako nakapasok dito, since nakapasa ng bar, trial lawyer tayo. Yun talaga yung buhay ko. So, after ko nagkaroon tayo ng YouTube channel. At the time, hindi ako techie eh. Until somebody parang convinced me to have this YouTube channel, nagpagawa pa ako kung paano mag-start kasi hindi ako marunong. And then, nung nasanay na ako, yung una kong mga YouTube mga videos, ine-edit ko yun kasi hindi ako nagla-live. Hindi ako nagla-live. Kasi nandun yung fear ko na baka walang manood ng live. So, recorded lang siya.
Pero ngayon ma'am, pag nagla-live ka, maraming nanonood. Marami naman nanonood. At thank you sa mga sumusuporta. So, since nandoon na rin tayo, trial lawyer tayo, at the same time pala, nakuha na rin tayo na radio host or anchor, unang-una sa DZMM, sa Usapan de Campanilla. No? It's all about legal issues, legal matters na pinag-uusapan, kumbaga, payong legal. Yan. After that, nawala ng prangkisa, napunta tayo sa Abante, and at the same time, napunta rin tayo sa DZXL, RMN. Usapang batas naman yon. So, from there, di ko alam kung paano akong na-discover ng palasyo. And they just called me kung pwede akong maging parte ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Nung una, medyo hesitant ako kasi medyo pribado yung buhay ko eh. Hindi ako mahilig sa politika. Pero finally, when the president asked me if I can help the country, so pag presidente na yung nagsabi, parang sino ako para tanggihan ang isang pangulo? Di ba para bang isang pangulo ang nangangailangan, mihingi ng kakayanan mo para makatulong sa gobyerno at sa bansa? Sino naman ako para tumanggi? So doon nag-start yun. Tsaka kung maalala ko ma'am, no, during the first few days ng administrasyon ni President Marcos Jr., wala talagang plano magkaroon ng spokesperson sa palasyo. Yes. Until you came, no? No, actually, up to now, walang spokesperson talaga ang Pangulo. Kaya nga ang title natin is Palace Press Officer kasi ang papel ko is to just explain ko ano yung sasabihin ng Pangulo. Pero sabi ng Pangulo, he will be speaking for himself. So nandito lang ako para ma-expound kasi may mga pagkakataon na may sinasabi yung Pangulo. Tapos yung media, kailangan na malaman ko ano yung pinaka-ibig sabihin ng Pangulo. Kasi minsan baka sabihin nila, uy, paano to? Paano magkakaroon yung, paano i-implement yung Executive Order 110? So after mag-explain ng Pangulo, yung papel ko ngayon ay mag-expound. Para sa akin ma'am, ang pinaka-tough na part ng trabaho mo is when you expound the position of the president, the policies and everything. Meron talagang sektor ng politika or ng ating lipunan na hindi natutuwa, no? Sa mga sinasabi niyo at sa mga nagiging response niyo sa mga nagiging tanong sa inyo. How do you deal with those kind of bashing from the social media? And of course, hindi lang sa social media, of course, maririnig din natin yung mga tao mismo na nagpapa-interview, nagsasalita. I mean, as part of the government, how do you respond to all this? Una, Sir Jay, kasi ganito, ang binibitawan ko ng mga salita dyan, dapat nanggagaling din sa mga heads ng agencies, especially sa Pangulo. Diba? So, pag may mga issue about DSWD, ang gagawin ko sa tawagan ko mismo yung kung hindi si Secretary Rex Gatchalian, pwedeng si Asik Irene Dumlao. Anong update dito? Bago po ako sumalang sa briefing, kapag may mga nagba-viral na mga issues or mga naging issue siya, tatawagan ko po sila. So lahat ng sinasabi ko dito, hindi galing sa decision ko lang. Maliban lang sa fake news. Ako na po ang bumabalanse doon. Pero pagdating po sa polisiya ng Pangulo, kung ano po yung mensahe ng Pangulo at ng ibang mga mga departamento natin, hindi po sa akin galing. So, hinahayag ko lang po at ine-explain ko. So, kung magagalit sila sa akin, hindi po ako maapektuhan ng anumang galit nila. As long na ginagawa ko yung trabaho ko nang naaayon doon sa mensahe ng Pangulo at ng mga iba nating mga heads sa departamento. But as you mentioned a while ago, ma'am, no, very private naman kayo before. Ngayon, parang your entire life talagang na-expose na sa publiko. Pag umuwi ka ng bahay, ma'am, mapapanood mo sa balita. Pag tumingin ka ng cellphone mo, makikita mo rin yung mga trolls and making those comments, no, inappropriate. And as a family, a mom, no, na meron kayong pamilya, ako ma'am, based from my experience, it's really tough. I mean, pareho tayong spokesperson. There are people na nagtutroll sa atin, nagkakalat ng mga maling information about our lives as spokesperson to destroy our credibility.
Paano mo ma'am nababalance yan? I mean, your kids are basically grown up already, no? How do you advise or how do you tell your kids to ignore all this? Wala naintindihan nila eh. Lalo na yung asawa ko. Yung asawa ko kasi mas ano siya sa akin eh. Mas pinupush niya ako na itong gawin mo. Tama yung ginagawa mo. Supportive kasi yung asawa ko. Tapos siya yung madalas nakakapanood ng mga nambabash. Sabi ko, ako ayokong panoorin. Ikaw manood. Then just tell me. Kasi pag papanoorin ko yan, madidiskaril yung utak ko. Hindi ako makakapagtrabaho ng mabuti. Kasi baka ma-impluwensyahan ako ng mga mali nilang sinasabi laban sa akin. As long as I know what I'm telling to the people through that press briefing at yun naman ay naaayon din sa Pangulo, wala akong dapat nakatakutan. Alam ko kung naninira sila sa akin, mas nararamdaman ko kung galit sila sa Pangulo at sinisiraan nila ako, mas lalo ko nararamdaman na effective ako. Kasi hindi sila magre-react ng ganyan negatively, kung lalo na kung, di ba, may mga tao na ayaw sa Pangulo. Meron sila inaangat na ibang mga politiko. Mm-hmm. So pag alam ko na ikaw ay parte doon sa kabila at alam ko lang gusto mo silaan ng Pangulo at sinisiraan mo ko, huwag niyong asahang maapektuhan ako. Kasi mas lalo kong gaganahan magsalita ng tama dahil alam ko na aapektuhan ko kayo. Kayo mga fake news peddlers. I mean, kayo ma'am, you're a lawyer. Alam nyo, bago pa kayo pa-press con, what will be the implication of all those things na sasabihin nyo sa publiko. So, how do you prepare yourself? Talaga bang you are also wanting to frame the narrative in a much more safer tone or naturally? Yes, naturally. Kung ano yung lalabas sa akin, ibig sabihin kasi ganito yan, Sir Jay. May mga tanong, makikita mo na agad sa news a night before. So, doon pala makikita mo na anong pwedeng issue tomorrow. Diba? So, pagka may issue, let's say, DSWD, ito, may anti-EPAL something. Before that, tatanungin ko na. Kasi nakikita ko na yan ano ko sa news. Gabi na ako natutulog, madaling araw na actually. Kasi news, social media, pinapanood ko yan kasi para alam ko ano yung issue tomorrow. So after that, let's say tinawagan ko, Seka Rex, ano po ito? So, meron akong hawak na ebidensya. May hawak ako na manggagaling mismo sa tamang tao para ma-relay ko sa media. So, kaya yun ang preparation ko. So, hindi po madali mag-prepare. Kayo po, spokesperson kayo. Hindi madaling mag-prepare. Kasi sabi niyo nga po, ang dami kong pwedeng tao, agency na dapat kong bigyan ng kasagutan. So, ang gagawin ko po, mag-prepare po talaga ako. Umagang-umaga pa lang po, I have to be in the office as early as 8 o'clock or earlier in the morning. And then, pag makikita ko na yung maaaring issues, tatawagan ko na po sila. At ang nakakatuwa po, Sir Jay, yung mga cabsex po natin, kapag ka po tinatawagan ko sila, andali po nilang sumagot. So, natutuwa din po ako kasi kung hindi ko rin po makukuha yung sagot nila, wala rin po ako ma-relay sa media. So, aside from that, nagbabasa rin po ako ng dyaryo. Anong dito? Anong negative dito? Anong positive dito? So, I have to know that para alam ko kung saan ako babalanse at ano din po yung gusto na mensahe ng Pangulo. Alam mo, para sa akin, what really complicates your position is hindi dahil sa ang mga kababayan nating Pilipino are the ones complaining or the ones telling the government about different issues. Para sa akin, what really made your job very complicated is napupoliticize ang lahat ng issue. No? And again, as part of the government, I'm also part of the government, even without us choosing politics or whatsoever, just telling the real story na trabaho natin, nakukulayan to ng politika. And kaya nga na pag-usapan natin kanina, Ma'am Claire, no? Kapag may sinabi ka, obviously, may mga kalaban sa politika, ang ating Pangulo, ang ating pamahalaan, they will always have a counter statement. Sasabihin na hindi totoo to, fake news to, mali to, wala tayong ginagawa. And para sa akin, Ma'am Claire, yan yung greatest challenge dito. Kapag
pinasukan na tayo ng misinformation and fake news. Nakukonfuse ang ating mga kababayang Pilipino as to what is the factual narrative, what is the real scenario in different issues. So, how do you respond to this kind of challenge na totoo naman na sinabi natin, at the same time sasabihin ng kabilang partido, hindi totoo yan, wala kayong ginagawa and all. Okay, kung partido na mainstream at natanong sa akin sa briefing, sasagutin ko yon. May kasamang props. May kasamang ebidensya. Gusto ko lagi, ma'am, yung ano. Diba? Parang may malaki ka mga print-out na placards. No? Nagre-ready ako dyan talaga. Nagre-ready ako dyan para ma-counter ko, ma-refute ko yung mga fake news nila. Kasi kapag hindi natin to nilabanan at hindi natin to sinagot at lagi lang tayo magno-no comment, itong mga fake news nila, mananatili itong parang totoo sa tao. So kung ano man yan at biniring up yan ng media, ng mainstream, lalo na sa MPC, sasagutin ko yan. Pero yung mga ibang vloggers na hindi naman, hindi dapat kilalanin, hindi ko na yan pinapansin. Kasi it will not matter at all. Kung vlogger ka, may sarili kang opinion, edi so be it. Basta ako, itong sinabi natin, ito ang dapat na parte ng news at ito ang dapat na makita sa mainstream. Although hindi ko tinatawaran ng mga SOCMED. Pero marami dyan, bayaran talaga eh. Marami din dyan na ang gusto lang, mag-clickbait. Kumita. Tapos kung ano-ano sasabihin sa'yo. So kung papasinin ko sa lahat sila dyan, mauubos oras ko. So, ang dapat ko lang pansinin, yun yung dapat lang pansin. So, mainstream media lang, ma'am, ang tinututukan mo. Opo. So, paano mo, ma'am, for example, mainstream media will have a different reporting ng naging posisyon mo. How do you call them out? Call out. Hindi, kasi may vlog ako eh. Meron ako sariling YouTube channel. So, minsan doon kino-call out ko. Pero sa personal ko yun. Hindi yun yung salita ng Pangulo, di ba? Personal ko yun. At minsan pag na-interview ako, just this morning, may kinall out ako. Isang journalist, isang anchor. Kasi hindi maganda yung sinabi niya. Lumalabas na yung sinabi niya ay hindi makatotohanan. And it's too negative for the government. Kasi parang nilalabas niya na walang ginagawa yung gobyerno. Well, in fact, hindi yun yung nababalita sa mainstream. So I have to call her out. Hindi yan totoo. That's an irresponsible statement. Dapat kasi journalist ka, dapat tama yung sinasabi mo. Or kung magtatanong ka man yan sa ini-interview mo, dapat galing din, meron kang facts na pinanghuhugutan. Wala eh. Magbibigay ka ng sarili mong opinion, tapos mali. Tapos laban pa sa gobyerno. Diba? Hindi ko masasabing wag niyong i-criticize ang government. Diba? It's part of democracy. Freedom diba? of expression. Freedom of expression. Pero to have or to speak about about the government in a negative way, no, without any basis. Without any data to support your facts. Yeah. And your opinion. And your opinion. Mali yan. Parang gaya nga sinabi ng maraming mga journalista, ma'am, no? You are entitled to your own opinion, but you're not entitled to your own facts. Diba? Yes. Parang dapat kung magsasalita ka, kung opinion lang yan, okay lang yan. But you do not over-assert na ito talaga yung nangyayari. And I think para sa akin, yan yung isa pang challenge din. How do we distinguish the opinion of some journalists with the factual narrative of what's really happening? And sometimes, ito yung dangerous eh. Kapag nagsalita sila ng opinion nila, and you cannot, of course, you cannot sue them kasi sasabihin nila, opinion nila. Yes, that's our opinion. Pero tingin ko dapat medyo maghigpit na rin, di ba? Kasi if you're talking about your opinion, dapat may disclaimer ka. Sandali lang po ito lang yung analysis ko. Pero it doesn't mean na maaaring totoo yung sinasabi ko. Ito lang yung maaari ko nababasa. Kasi ganyan ako sa aking channel. Kasi nagsasalita ako, ito yung basa ko. As ordinary citizen, as a lawyer. Kasi pag lawyer ka, maski na kayo, sir, alam niyo naman kung paano mag-investigate. Ako, mas medyo, critical ako sa mga issues. So pag may nakikita ako body language, binabasa ko yan, ito yung basa ko. Pero hindi ko sinasabing tama yung aking opinion. Pero ito yung nakikita ko. So, this is my take. Pero hindi ko sinisiraan. Ako nagbabasa lang at nagre-react doon sa nangyayari.
Pero wala akong intensyon na siraan ka. Diba? Kung Dapat maala- ganun. Kung maalala ko, ma'am, during the 19th Congress, nagkasama pa tayo. Yes. Doon sa isang public hearing na ginawa ng Congress pagdating sa misinformation, fake news, and the bloggers, no? Yes. Kuni-question kung how do you limit the freedom of expression? As a lawyer, ma'am, do you think it's about time na mayroon tayong ipasang batas that would make the bloggers, social media influencers to be held responsible, no? And accountable sa mga ipinapahayag nila sa social media? Actually, tingin ko mas okay kung magkakaroon ng mas detalye na batas. Pero ngayon naman may umiiral sa atin. Cyber libel, you spreading fake news. Meron naman tayo sa revised penal code niyan. So tingin ko hanggat wala pa yung binabalangkas nilang bagong batas, kung ano man yung gagawin nilang batas para sa fake news peddlers, gamitin mo muna nila yung available na batas. At tingin ko sa pamumuno ngayon sa NBI, ni Attorney Matibag, at saka doon naman din sa PNP, kay PNP Chief General Natates, sana maglaan din kayo ng tao na tututok. Tututok lang talaga patungkol sa mga fake news peddlers. Kasi ang dami lumalabas, halimbawa ito. Ito hindi ko alam kung dapat ito i-take down or what. May papakita. AI. Nagsasayaw ko sa EDSA na hindi naman ako. Pero yung ibang tao, di naman nila alam kung AI yan. So tingin ko, dapat mabilis. Mabilis ang Facebook, mabilis yung ibang platforms. Na pag sinabi sa inyong fake ito, dapat mabilis din yung pag-takedown nyo. Kasi nakakaruwi ng tao eh. Diba? Yung dignidad ng tao, niruruwi. Tapos ang bagal-bagal yung kumilos. So tingin ko, with that, hanggat hindi pa yan nati-takedown, tingin ko dapat ang PNP, ang NBI, kumilos agad. Diba? Dapat meron silang sariling division. Although may cybercrime division naman. May cybercrime division. Tutukan lang ito. Yung nakikita nila sa mga SOCMED na paninira na alam na nila na fake. Related sa misinformation, ma'am, no? And fake news, alam natin kung how the social media platforms ay ginamit din ng People's Republic of China to create disinformation and to divide our country sa pagtindig natin sa West Philippine Sea. And you have been supportive as well. Of course, President Marcos is very supportive of the Transparency Initiative. Kung saan ipinaalam natin sa ating mga kababayang Pilipino kung ano mga insidente nangyayari dito. Do you believe in your personal appreciation, ma'am, of the importance of transparency in uniting the Filipino people? Kasi para sa akin, ma'am, West Philippine Sea is the only single unifying issue na meron tayo ngayon. And alam ng ating mga kababayang Pilipino kung paano tinindigan ni Pangulong Marcos ang issue ng West Philippine Sea. And this Transparency Initiative has been very helpful para isulong ng ating Pangulo ang ating karapatan sa West Philippines. I believe, sir, na it is a unifying issue for us. But ang problema, may tao behind dito na nagiging divisive yung mga Pilipino. But anyway, siguro just another issue, sir. Additional info. Merong isang ginawang thesis or pag-aaral itong si Sir Nico Balbidina. I don't know if you have heard him and his article. Nandun din siya sa House of Representatives. Meron siyang ginawang isang study na there is this Chinese link networks na binabagsak ang Pangulo at yung gobyerno, especially in relation to the issue ng West Philippine Sea. At inaangat nila yung isang Manchurian candidate. Okay? So, well, anyway, kay Nico Balbidina yan. Hindi po sa aking pag-aaral yan. Sinesite ko lang. So, sana sir, tama ka, na pagdating sa interes ng Pilipinas, dapat nagkakaisa tayo. Kung meron man tayo mga issues about politics, pero pagdating sa interes ng Pilipinas, dapat nagkakaisa tayo. Ang problema kasi sir, may balita may nagbabayad na ibang bansa para bayaran itong mga trolls, at itong mga trolls ay para sirain yung interes natin. So yun yung mahirap. Meron tayong mga kababayan na nabibili. Tapos binibenta yung sariling integridad ng bansa natin. So that's why, sir, I have this, parte ng MIL.
media info literacy. At kasama kayo, parte kayo dun sa aking topic about the West Philippine Sea para po buhayin yung nasyonalismo sa puso ng mga kabataan. Ang audience po namin, grade 10, 11, and 12. So, yun po, kasi katulad niyan, kailangan po talaga tayo magkaisa pagdating po sa interes ng bansa. Yun lang po yun ang pinakamagandang dapat nating isulong. Kung nag-aawayan tayo sa politika, it's just normal Pero pagdating po sa interes ng bansa natin, dapat nagkakaisa tayo. Kung maalala mo, ma'am, ang anak ko, isa sa mga estudyante. Yes, without me knowing that, na yung inyo pong daughter ay nandoon Yes. sa audience ko. At nung nakita niya yung inyong mukha, tatay ko yun. So, very proud naman ng anak ko, ma'am, Of na course. ginamit nyo daw ang mukha ko dun sa slides Twice. niyo. Twice. So, I agree with you, ma'am, no? Ang West Philippine Sea, ang interest ng Pilipinas, dapat, regardless wherever you are from, kung taga Davao ka man, Cebu, Mindanao, kapag pinag-usapan natin ang interest ng ating bansa, if it's national security concern, dapat tinitindigan nating lahat. And that's the reason why I'm very thankful sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Mula day one hanggang ngayon, never namang nagbago ang paninindigan ni Pangulong Marcos pagdating sa issue ng West Philippine Sea. Moving forward, ma'am, no? Alam ko na may next event ka pa, but I'm going to wrap up our Basta sa inyo, sir, nakakalimutan ko ibang event. wrap up our podcast. Sa mga susunod, ilang taon na lang si Pangulong Bongbong Marcos, ma'am? 2024, 2026, 2028, maitatawid na natin ang administrasyon ni Pangulong Marcos. How do you see yourself after 2028? Siguro, babalik tayo sa pagpapractice. Ryan lawyer. So, yun naman ang buhay natin. Yes, ma'am. Wala ka bang plano, ma'am? Political career, change of... Ganon. Di ko pa naiisip. Sa totoo lang. Kasi, di ba sabi ko nga, pumasok ako dito, hindi naman ako politikong tao. Pribado ako. So, hindi ko naman naisip na bigla ako mapupunta sa gobyerno. At magiging ganitong ka-popular na public figure, ma'am, na laman ng balita araw-araw. Kasi yun yung binibigay ko Kaya kailangan nila i-cover. Oo. Pero hindi ko alam kung saan ako dadalhin ng Panginoon. Pero basta po tayo kung kaya natin magsilbi sa bayan natin, sa mga kababayan natin. Yan po naman ay talagang dapat nating tutukan. Kung kinuha mo yung trabahong ito, galingan mo na. Yun naman sa akin Kung saan ka nilagay na posisyon, galingan mo na. Pero para sa akin, ma'am, ang role mo sa paghubog ng kamalayan ng Pilipino, for everybody to understand what is happening in our country, ang boses mo ang pinakamahalaga. At least, we clarify different issues sa pagtaas ng langis, sa flood control, sa paninindigan ng ating Pangulo. Ikaw mismo ang naging simbolo ng palasyo for us to understand na may ginagawa ang ating pong pamahalaan. Ma'am, speaking of fake news sa social media, okay lang ba sa'yo, ma'am, na may ipapabasa ako sa iyong mga posts and then I'll get your reaction? Sure. Sige, ma'am. Merong post sa Facebook at pwede bang kayo po magbasa? Okay. Ito na ang pambansang fake news peddler. Referring to you as the Okay. fake news peddler. Unang-una kasi ako nagbanta kay VP Sara ng Queen of Fake News. So, kung sino ka man, unang-una, paano niya nasabi na fake news tayo? Ang lahat ng sinasabi natin dito, sabi ko nga ay nanggagaling sa mga heads ng department. At ito naman po ay in-explain ko lang kung ano ang mensahe ng Pangulo. At kung ito naman ay nanggagaling sa mga taong dapat kong matanong, wala akong masasabing fake news. So ito ay definitely paninira at malamang siya ay isang troll. Certified troll. Ito po, ma'am. Galing to sa TikTok. Comment ito regarding dun sa press con nyo po about the 145 billion budget for the Central Mindanao Highway. Kung maaari, ma'am, basahin nyo po, Okay. ma'am. Paghahatian lang yan nila, auntie. Magkano kaya mapunta sa'yo? So, itong mga ganitong klaseng tao, actually, hindi ako pumapansin sa basher. Sa mga walang masyadong utak, hindi magamit ng utak, di ko talaga masyadong pinapansin to. Imagine mo sinabi, Sir Jay, paghati-hatian lang yan nila, auntie. Paano mo nasabing paghati-hatian? Teka, nandun ka ba? Nandun ka ba sa meeting?
Kasama ka ba doon sa gagawa ng highway na ito? So kung wala ka doon, wala kang karapatan na magbintang dahil kawawa ka, dahil nadudun ka sa mundo nang walang kaalam-alam. Baka nakatira siya sa Mars. Kawawa naman po siya. Alam mo, ma'am, ano naman tayo? Mag-shift ulit tayo, ma'am, sa Okay. mga light questions. Parang Yes. nakikita ko na yung itsura niyo, ma'am, pag nagpe-press ko. Gusto ko light lang tayo. Yes, go! Pareho tayo, ma'am, ng pinanggalingan. We both grew up in Tondo. Can you describe us, ma'am, saan kayo nag-aral sa Tondo, Manila? Yan. Mula elementary hanggang high school. Nasabi ko sa inyo, ma'am, ako, batang Tondo din ako. Saan nga kayo sa Tondo, ma'am, lumaki? Okay, lumaki ako sa Gagalangin, Tondo, Manila. Nag-elementary, high school ako sa St. Joseph School, Gagalangin. At yun, yung aking high school life doon ay makulay. Makulay siya in a way. Bakit? Kasi co-ed kami. Kayo ba? Co-ed din kayo, di ba? Ako, ma'am, hindi ako mayamang taga-Tondo eh. Pampublikong paaralan lang ako. So, mababang paaralan na Magat Salamat. Abad Santos. Abad Kasi Santos advanced High no? School. Magagaling kaya yung school na yan. Pumunta, nag-lecture tayo dyan. Magaling Yes, yan. ma'am. So, yung high school ko kasi, siguro late bloomer, mas nag-strive ako na mag-aral nung starting ng grade 5. Bakit? Kasi hindi ko naman alam na may honor student. Nalaman ko lang grade 4. Grade 4 ako kasi nanay ko teacher eh. Pero hindi niya ako pinupush. Sa same school, ma'am? Hindi. Sa Marcelo H. Del Pilar High School, Malolos, Bulacan. So everyday nagbabiyahe yun. Ang tatay ko kasi at that time, lawyer siya ng Baliwag Transit. So ang sakay niya, Baliwag Transit. So diretso yun sa Malolos, Bulacan. So everyday, imagine mo from Manila, from Tondo, babiyahe yung mama ko, yung nanay ko, papuntang Malolos, Bulacan. Pero walang sawa. Walang absent. Walang ka-absent yung nanay ko. Siguro maliban lang kung may sakit siya. Hindi nga yan nagbabakasyon. Para bang pag nasa bakasyon siya, yung summer vacation, gagawa pa yan ng lesson plan. So ganun yung nanay ko. So, sino ang mas may, sa inyo, ma'am, influence growing up? Your mother as a teacher or your father as a lawyer? Teka lang, ang tatay ko kasi hindi rin naman nakikialam sa buhay ko eh. Pero ang nanay ko, di rin talaga nila ako pinupush. Ito, hindi ko alam nga ngayon ko ina-analyze kung ano ba yung naging buhay ko na high school. Kasi, nag-try ako sa sarili ko para umangat, para maging honor student hanggang high school, nang hindi nila alam na meron akong goal. Kasi nung grade 4 ako, nung nalaman ko na may honor student, kasi nakita ko yung parang invitation, sabi nung auntie ko doon sa nanay nung kaklase ko na best friend ko, katabi ko pa naman sa chair, sa seat, sa sitting arrangement namin. Ano yan? Sabi niya doon sa mommy. Sabi niya, ano to? Recognition, invitation. So, at the time, grade 4 ako, di ko alam ano yun. Diba? Hindi kasi honor si anak niya, di ba? Sasabitan ng medal. Na-curious ako doon. Sa pagka-grade 4 ko, kasi March na yon, di ko alam. Tapos without telling anybody, sabi ko sa susunod, dapat number 1 ako. Walang nakakaalam nun. Hindi alam ng nanay ko, hindi alam ng tatay ko, hindi nila alam na may goal ako sa buhay. So every now and then, dahil since nanay ko nga teacher sa high school, May mga kapatid ka pa ba, ma'am? magdalawa lang kami, yung kuya ko. So yung invitation ng kuya ko, grade 4 ako noon eh, invitation ng kuya ko, nakita ko kung sino yung valedictorian. O kung sino ko man hanggang ngayon natatandaan kita, Jessica General. Ayan kasi naging So siya pala ang nag-inspire sa'yo, ma'am, to strive harder na mag-aral. Hindi lang yan. It's because of the invitation. Doon ako nag-start. Jessica General. Yes, yung kaklase yan ng kuya ko ng grade 6 sa St. Joseph High School. Na St. Joseph Gagalangin, no? And then after that, pati invitation ng nanay ko nung sa high school, sa Marcelo H. Del Pilar, kahit na sa banyo ako, dala-dala ko yun. Titignan ko, ilang award ni Glenda, diba? Ni Glenda. Siguro at the time, grade 6 na ako, tapos siya, 4th year na. 11. Sabi ko, dapat 11 din maging award ko. Pag-graduate ko ng high school. So di yun alam ng nanay ko, wala nakakaalam niya, sinarili ko yung gusto kong mangyari sa buhay ko. So when I graduated, nung high school, I got 11 medals. Salutatorian tayo. Hindi mo natalo, ma'am, si Glenn. Hindi ko naman siya kabatch eh. Diba? Hindi ko siya kabatch. Yung naging valedictorian ng grade 6 mo, ma'am, the same pa rin nung lumalabas ka high school?
Yung naging honor, hindi ko na siya kaklase. Yung Jessica General batch siya ng kuya ko. Yung Glenda, tinuturuan niya ng nanay ko sa high school. So, hindi kami magkakabatch. Naging inspirasyon ko lang sila. So, nakakuha tayo ng 11 medals. At nag-graduate tayo ng student council na president. Naging corps commander tayo, sir. Corps commander. Nung gumraduate ako, kahit ko... Napaka-competitive mo pala talaga, ma'am eh. Siguro, in a way lang. Pero sir, siguro ang motto ko sa buhay is I have to compete against myself. Hindi ako pwede makipag-compete kahit kanino para tapakan sila. Dapat ako lang. Dapat kung ano yung ginawa ko ngayon, dapat mas mahigitan ko pa siya. Ganun yon. And then after high school, ma'am, saan kayo nag-college? Sa UST. UST. Oo, sa UST, sa AB, sa Arts and Letters. And then, ang major ko, Political Science. And then doon na rin po kayo nag-law school, ma'am? Yes, doon na rin ako kumuha ng exam sa UST. So, UST na. Lahat. And then after passing the bar exam, nakapag-asawa na kayo? Hindi pa, nakapag-practice. Nakapag-practice tayo. At I got married Kitchak 2002. Is he also a lawyer, ma'am? Real estate service practitioner. License siya. Hanggang sa, naabot niya yung pinakamataas, real estate, para advisor, I forgot that. Basta real estate, siya license broker, real estate broker, appraiser, tapos yung isa pa, parang advisor something, I forget kung ano yun. Basta natapos niya lahat yan. Di ba, ma'am? Napakakulay ng karir mo, ma'am. From a girl in Tondo na nangarap maging honor student and then ended up being a lawyer, now palace spokesperson. No? Na hindi ko siya inisip. Hindi ko siya naging dream. At sabi ko nga kung ano man yung binigay ni Lord na posisyon sa atin ngayon, kumbaga, lahat, kung ano man yung nangyayari sa akin, tingin ko lagi because of Him. So kung ano man meron, I have to thank Him kung ano man meron. Kapag wala ka sa palasyo, ma'am, at wala kang press con, anong ginagawa mo? Nagbabasa. Nanunood ng news. Para sa news na naman. Yes. In preparation for your job as a Yes. spokes. Other than that, ma'am, wala nang iba? Wala akong nightlife eh. I mean, magpunta sa mga magagandang lugar kasama ang pamilya. Ito lang. Kasi nung nagkaroon kami ng time na makapagbakasyon, Christmas. So yun lang. Pero the rest, ito pa nga sabi ng asawa ko, bakit tayo magbabakasyon na baka kailanganin ka sa palasyo? Baka magbe-press briefing pa. Hindi, kasi ang press briefing hanggang ganitong araw lang. So yun. So masyadong supportive si Chuck, yung asawa ko. Napaka-swerte natin, ma'am, no? Kasi ang misis ko din, ma'am, napaka-supportive. Oo. Except lang pag weekend. Sabi niya kapag weekend, dapat kasama ko lang ang family ko. Pag weekend naman kasi Sabado-Linggo, yun, siyempre magkakasama kami pumupunta sa church. Sabado siguro, kaya minsan wala akong interview pag Sabado. Kasi sabi ko, ito yung medyo pinakamahaba akong tulog hanggang 9 o'clock. Ang problema yung anak ko, nag-ROTC, ang gising 5 o'clock, di magigising din ako. Di ba? So may mommy duties ka pa pala talaga, ma'am. Despite of your very hectic schedule. Oo, kasi alam mo, siguro maliban sa pagiging lawyer, ang talagang goal ko, kasi tinanong ako niyan, Sir Jay, tinanong ako sa court, in open court. Sabi niya, at that time kasi nasa radio na ako eh. Claire, sabi ni Judge, ano ba gusto mo mangyari sa buhay mo? Mag-artista ka o maging lawyer ka? Sabi niya sa Kung akin. nag-artista ka, ma'am, tingin ko malaki laban mo. Naku, Diyos ko. Ang sagot ko, wala doon sa choices na binigay niya. I want to be a successful mother. Yun po talaga. Kasi sabi, may nabasa po kasi ako na, hanggat yung anak mo, kaya mong kargahin mo na yan. Basta may oras ka hanggang ngayon, na bata pa yan, bigay mo na yan. Kasi pag lumaki yan, magiging iba na yung buhay niyan. Iba na yung sasamahan niyan. Kaya ngayon, kahit yung anak ko nandito, si Camille, gusto kong kargahin, hindi ko na makarga. Pero I tried. Tapos nanaloko siya, isang paan na lang nakakarga ko kasi malaki na siya. Nag-nightlife ka rin, ma'am. After semester, nag-i-enjoy kayo ng ending the finals exam or something. May mga ganun din kayong activities. Hindi Ako ganito. Unang-una kasi mahigpit yung nanay at tatay ko. Tapos meron pa akong auntie na siyang nagsusundo sa akin. Sa sa law school na to ha. So parang, sabi nga nila, Atid sundo pala talaga kayo. Oo. Hindi,
Hindi naman. Pag pumupunta ako, jeep naman. Jeep naman. Pero pag sinusundo, kasi gabi na, law school, gabi na. Sinusundo talaga ako ng auntie ko sa kanang kuya ko. Tapos, sabi nila, meron kasing, syempre, may gusto mandigaw sa'yo. Tapos, hindi ko alam. Hindi ko alam. Kinakausap ako nung guy na to. Pumunta lang ako sa restroom, sa UST, sa law. Hindi ko alam. Itong guy na to, kinausap pala ng auntie ko. Nagsumbong na sa akin yung guy, sabi niya, sinabi daw nung auntie ko sa kanya, huwag ka makakaligaw-ligaw sa pamangking ko Bata pa yung pamangking ko So, ganon. Ang tawag tuloy nila kay auntie ko, Jaworski. Kasi bantay na bantay ka. Bantay na bantay talaga ako. Well, anyway, kasi unang-una, siguro hindi naman din ako nasanay sa nightlife. Hindi ko trip. Ang ginagawa ko kasi pag bakasyon, di ba tayo, may summer vacation tayo ng 2 months April, May, di ba? April, May. Ang ginagawa ko kasi niyan, pag bakasyon pa lang, the following day, hihingi na ako ng pera sa tatay ko. Sabi ko, tatay, pahingin pera. Kasi bibili ako ng law books. Kasi para, pag binili ko na to, kaya ko na siyang aralin for the whole 2 months. Sa mangyayari sa akin, maa-advance ko na siya. Aralin. Para pagdating ko sa susunod na school year, hindi ako hirap. Kasi na-advance ko na. So, mas trip ko na mag-advance ng pag-aaral for the coming school year kaysa maglakwatsa. Grabe naman yung disiplina mo, ma'am, no? Iwan ko, mas gusto ko yun kasi lumabas. Even up to now, hindi talaga ako lumalabas. Mas gusto ko sa bahay. Napakatindi nung impact sa iyo nung valedictorian na batch ng brother mo, ma'am. Talagang naging you siguro. really wanted to be an academic achiever, no? Sa Tondo, ma'am, maraming masarap na kainan dito, no? Ano ang wala pang nagre-remind Jollibee nun Hindi, ma'am, yung mga Hindi, may Jollibee na pero malapit sa school namin wala pa. So for example, kapag summer, sa Tondo, ma'am, laging may pahalo-halo, mga ganyan, di ba? Ay, teka lang. Meron kaming binibilan dati. Ang hindi pa madalas, nagbebenta lang siya yata every week. May kari-karing binibenta dun dati. Hindi ko makakalimutan, yung sarap talaga. Tapos 5 piso lang yung isang pirasong ganun. O, di ba? Ayun. Sa akin, tipo mga pag nagpapabili kami sa tatay ko, Papa, paggabi, pabili kang pansit. Kasi kami, di ba, gagalangin. Malapit lang yan sa Blooming Treat So, nagpapabili kami pansit. Parang at that time, 10 piso yata yung isang plate. Bata pa kami elementary. So, yung mga hindi ko makakalimutan. Pero pag kainan, hindi kami palalabas nun Matipid nanay ko. Matipid talaga nanay ko. Minana mo ba, ma'am, ang pagiging matipid, strikta ng mga magulang mo at ina-apply mo sa mga anak mo ngayon? Okay, hindi ako matipid sa anak. Pero lagi ko sinasabi, ayokong magpo-flaunt kayo. Kasi unang-una, we're not rich. Pero ayoko, you don't have to act like rich kid. Kasi kinikilabutan ako. Yan. So, tapos hindi ako mahilig sa branded. Hindi ako mahilig sa alahas. So, kahit ano makita ko na branded dyan, hindi ako maiinggit kasi wala. So, matipid, in a way, hindi ako masyadong, siguro ang tipid ko kasi hindi ako masyadong gumagastos sa mga branded. So, mag-shift ulit tayo, ma'am. Dahil mukhang smiling face ka na ulit, no? Ang isa sa pinakamainit lagi sa'yo pagdating sa pag-press briefing mo is always the position of Vice President Sara Duterte. Parang sa lahat ng issues. Pinapasok kasi nila sa briefing minsan Hindi naman natin ito matatanggihan, di ba? So how do you deal with, parang araw-araw kung papasok ka, sabihin mo magkaka-press briefing, lagi kasi nga may sinasabi si BP Sara sa ating pamahalaan. At tinitake up ng media. Not- At tinatanong sa atin. Na tinatanong sa Oo. atin. So, ano yan, ma'am? Daily ba talaga na i-imagine mo na you need to prepare na tatanungin ka na naman about sa statement ni BP Yes. Sara? Yes. So, meron ka talagang prepared lines kung sakaling itatanong. Actually, not only VP Sara. Lahat ng kumakalaban sa Pangulo, lahat ng negatibong sasabi sa Pangulo, na-expect ko yan na tatanungin sa akin sa susunod na briefing. Kasi I have to be ready. I have to know also the message of the President. At alam ko kung fake news o hindi. So, dapat alam ko yun para pag nagsalita ako, meron ako panghahawakan na ebidensya. Hindi ako pwedeng lumaban ng walang ebidensya. Siguro yun sa akin. Yung mindset ko, dapat may ebidensya lagi.
Hindi pwede magsalita ka dyan. Oh, ganito, ganyan. Yung pala, pag nilabas mo, ang blatter mo. Fake. O, di ba? Minsan, magsasalita ang vice presidente, ang blatter, ganyan. Paglabas mo, mismong Beverly Hills Police Station, nagsabi, fake yung sinasabi nila. Yun, medyo nakakahiya yun. Hindi ba? Lalo na ma'am na, of course, you're a lawyer, Vice President is also a lawyer. So, you need to be very careful sa pagbibigay ng mga impormasyon na ganito. Saka siguro, Sir Jay, nakatulong yung pagiging trial lawyer. Kasi mas focus ka kung ano sabihin mo. Tapos dapat meron kang pansalag. Pag nirefute mo to, dapat meron kang hawak na anumang proof na kaya kong i-debunk yung sinasabi mo. Hindi pwedeng lawyer. Kasi kung lawyer ka, tapos hindi ka naman sanay mag-refute ng allegations, magkaiba yung level natin. Para sa akin, ma'am, it goes beyond legal practice. Para sa akin, it's more on your moral foundation. Diba? Parang, kung hindi ka naman talaga sanay magsinungaling, kung hindi ka naman talaga sanay mambuli, kung hindi ka naman talaga sanay manloko ng tao, then kung ikaw spokesperson, really need to be very responsible. No? Yes. Hindi tayo tinuruan ng magulang nating manloko at magsinungaling sa mga tao. Kaya yung sinasabi nila na mali yung sinasabi ko, hindi po. Huwag po kayong maniwala sa sabi-sabi na iba. Kasi tayo, spokesperson kaya sir, ako, hindi po tayo bibitaw ng salita hanggat wala tayong pagbabasihan. Kung meron man tayong binanggit, sasabihin ko po, especially ito, babanggitin ko na ng konti nung nagbanggit ako about the no oil crisis, ang sabi ko sa briefing ko, ayon kay Secretary Sharon Garin. So, di ko alam kung pinick up nila nung ibang nagbabash, yung buong Statement briefing. mo, ma'am. Oo, because before that, I was communicating with Secretary Sharon Garin. At based sa kanyang findings, evaluation, wala po kasi at the time na masasabing oil crisis or kulang ang supply. Wala. Kasi nagagampanan ng gobyerno. Kasi supposed to be, maa-alarma lang daw tayo according to Secretary Sharon Garin. Pag yung supply natin is 15 days pababa or less than 15 days na. At that time, 45 days tayo . So, for her, na ibinato niya sa akin, Wala pang crisis noon. Walang crisis, but there is price disruption. So, iba po kasi pag sinabi oil prices kasi ang mahal. Ang usapan po kasi is hiniwalay ni Secretary Garin yung issue about the price at issue about the supply. So, when we talk about the supply, at the time, walang oil crisis. At yun yung sinabi natin sa briefing. Ang supply, according to the DOE, walang crisis kasi meron. Doon lang tayo may issue about the price disruption. May price disruption, tumaas . So, ang kinuha nila, sabi ni Yusek Leo, no oil crisis. Hindi po sa akin sariling opinion. So, kung kayo ay sasabi nyo na bakit ganyan, nakikita natin na kahirapan ng tao dahil mahal ang presyo ng gasolina o ng fuel, totoo, we did not deny that. Sa press briefing, we did not deny that there is price disruption. Pero yung supply, wala tayong problema at that time. At ngayon, kahit ngayon po, according to Secretary Garin, wala pa rin po tayong problema. Kasi pag pinag-usapan natin ng presyo, sabi nga ni Secretary Garin, hindi natin pag-uusapan ng presyo kung wala supply. So, kaya ang inuuna ng gobyerno, supply. Diba? So, kaya doon sasabi, may crisis na talaga, may crisis. Paghiwalayin niyo po kasi yung issue, supply and price. Pag pinag-usapan natin ng price, totoong may problema sa presyo kasi tumataas. But when it comes to supply ng oil, at that time, sasabi ni Secretary Sharon Garin, walang problema at the time sa supply. Yun yun. So, sana maintindihan nila, bago sila magbigay ng kanilang mga opinion, intindihin nila sana yung sinabi natin during the press briefing. Alam mo, ma'am, sa loob ng almost 1 hour na pinakikinggan ko ang mga issue sa iyo, as tagapagsalita ng palasyo, no? Na-realize ko, ma'am, mas madali pa pala yung trabaho ko kaya sa iyo. Kasi ang aaralin ko lang, West Philippine Sea. Kapag may insidente, sakala ko magsasalita.
Kapag may wrong statement or fake news, saka lang ako magre-respond. Ikaw, ma'am, araw-araw, no? Iba-ibang issue. Kapag may bagyo, may baha, may kung anong issue dyan pagdating sa gobyerno, you really have to take the courage to stand the podium and to respond to all the concerns ng ating mga kababayang Pilipino. Hindi, ang wish ko lang din, Sir Jay, no? Pag nagsasalita kayo, nagsalita ako, yung buo, kung may press briefing kayo, may press con kayo, or may press briefing ako, buuin sana noong mangbabatikos. Kasi kung babatikos kayo, based lang dun sa news, para na snippets lang ang nakuha. Ito lang. Tapos hindi nakita yung buo, yung mga kabuuang sinabi natin. Parang wag kayong mag-react. Kasi mawawala ang tamang huwisyo nyo kung mag-react kayo doon sa summary lang na hindi nyo nakikita yung buo. Yun lang. Alam mo, ma'am, ang isang problema natin pagdating sa social media, hindi ko alam kung tinamad na ba mga Pilipino magbasa talaga ng napakahabang news article. So, minsan kapag may isang headliner lang na sabing no crisis according to ganito ganyan, yun na agad yung react ka ng ating mga kababayang Pilipino without reading the context of the entire news story. So, we really need to be very careful in saying those issues. But again, kahit anong ingat natin, ma'am, kung aangguluhan ka talaga para sirain ang credibility mo or to attack you personally, magagawan at magagawan ka eh. Hindi, ako, maliban doon sa mga basher, maski na lahat na, pati yung mga mambabatas. Pati na yung mainstream. Lalo na kung meron kayong mga podcast. Panoorin nyo muna ang buo. Hindi saka kayo mag-react. Diba? Kasi pag mag-react kayo ng putol lang, hindi magiging tama yung opinion nyo. So, yun lang. Kapag papasok ka ng palasyo, ma'am, how do you start your day? Nagbe-breakfast ka na ba sa bahay? Or you usually... Hindi ako nagbe-breakfast ngayon kasi kailangan mag-fasting. And then, pagpasok namin, dapat 7:30, alis na kami, 8 o'clock, dapat nandun na ako. Black coffee. Black coffee lang. Yun. Tapos 12 na dapat kumain. Dapat 12 o'clock na. At the same time, ma'am, habang nagbabasa ka ng mga news articles. And you're also preparing for the press briefing. Totoo yan. Tignan namin, actually may mga, may mga researcher naman ako. Although alam ko na yung news, but gusto ko makita anong sinabi talaga nito. So may researcher ako sa office na nakakapagbigay sa akin ng extra info. Additional info. Napakahirap ng trabaho mo, ma'am, no? Oo. Pero syempre, actually, gusto ko magpasalamat sa lahat ng cabinet secretaries na natatawagan ko na mabilis na sumagot. So maraming salamat kasi kung hindi ko naman kayo nakakausap din, wala din ako mabibigay na info sa mga media. Ayan. And of course, ang ating mga media friends, although meron ka ding favorite dun sa group of Malacanang Press Corps. Lahat sila favorite ko. Di ba? Kasi pag may favorite ka dyan, magtatampo yun. Lahat sila favorite. Lahat sila favorite mo, ma'am. Diba? I mean, para sa akin, ma'am, lagi kong sinasabi sa mga media friends natin, without the media, without the journalist, yung effort natin for transparency in the West Philippine Sea, hindi siya magiging ganun ka-successful. Ang awareness ng ating mga kababayang Pilipino will remain to be very low pag pinag-usapan ng West Philippine Sea. Kahit anong effort natin to publicize, kapag hindi inireport ng ating mga media friends, hindi siya makaka-reach sa iba't ibang sulok ng ating bansa. No? And the same thing with you, ma'am, no? Kung hindi yan effectively kino-cover ng ating media friends, ang ating programa ng pamahalaan, ang ating mga activities na ibinibigay sa ating mga kababayang Pilipino, hindi rin malalaman ng ating mga kababayan to. Malaking tulong po talaga yung mga media friends natin. Kaya pagka may tanong sila sa akin, basta alam ko agad yung tugon, ibibigay ko agad sa kanila. Minsan pag hindi ko nasasagot, ibig sabihin wala pa tayong info about that. So kaya love na love ko ang mga taga-media. Again, ma'am, maraming salamat. Almost 1 hour na tayo nag-usap. Marami akong natutunan sa'yo. And I really pray na sana mas maging matatag pa ang loob mo in responding to all the fake news and misinformation thrown at you. I respect you as a spokesperson. Naniniwala akong you have the moral foundation to stand up for what is right and to be more transparent at tulungan ang ating pamahalaan, lalo na si Pangulong Bongbong Marcos, sa pag-angat ng buhay natin para magkaroon ng isang bagong Pilipinas. Siyempre with God's help yan. At dahil dyan, Yusek Claire, ma'am, maraming salamat po
sa pagpapaunlak nyo sa episode na ito. Thank you po, Rear Admiral J. Tariela. Salamat po. Thank you, ma'am. Sino naman kaya ang susunod naming guest? Kung mayroon po kayong suggestions, let us know until our next episode. Maraming salamat. Muli, ako po si J. Tristan Tariela. Tandaan, no spin, no lies, just the truth lang.